Hey, what's up mga kamotonik? So, for today's video is gusto ko lang i-share sa inyo sa mga katulad natin na motor. Kung nasiraan kayo ng hub o naputulan ng tornilyo or nawasak na yung hub nyo. So, ito yung isa sa pinaka the best solution. Motonix. So, bakit ko ba sinabi na pinaka? Kasi yung pamalit natin na hub o kung wala na kayong mabiling stock, ang available lang sa market is yung pang XRM Trinity. So, dalawang klase itong hub na to. Yung isa is hindi siya lampasan, hindi tagusan yung butas niya, at ito nga yung pangalawa. So, ito na yung pinaka the best para sa C2 natin. Bakit? Kasi yung isa, pag naputulan kayo ng tornilyo, hindi nyo na matatanggal yun nandito, yung naiwan. Katulad nga nung nangyari sa akin ngayon sa motor ko, na naubos yung 4 na tornilyo. Lahat sila naputol. Buti na lang at meron tayong spare na katulad nito ng pang XRM Trinity na tagusan. So ganito yung gagawin nyo kung sakaling maputulan kayo. Bibili kayo ng tornilyo na to. Ang sukat nito kung hindi ako nagkakamali is stress 3. High tensile na allen to. Yun ang sinabi ko sa binilang ko. High tensile na allen. Gagawin nyo lang is itutornilyo nyo siya pabaliktad. Katulad nitong mga to. Ayan. Ayan. Higpitan nyo lang siya ng hanggang masagad. Okay. Higpitan na natin to. Lahat. Ayan. Kasi yan na yung pinakasagad niya. Ayan. Kasi na dyan yung sprocket natin. Ayan. Pit na pit na yan. Saktuhan lang. So, ang isusunod nyo naman, higpitan is itong spacer na thread. Yan naman ang higpitan nyo. Para stable siya. Kasi, awang yan eh. Ayun o, kung makikita nyo guys. Meron yung kawang sa loob. Hindi kasi ito talaga yung original na bolts and nut nito. Ang original bolts and nut nito is hindi siya full thread. Full thread kasi itong ginamit natin. Kaya ang kailangan ilak natin yan para matibay yung pagkakatornilyo. So ilalak mo rin to. Ayan, ilalak mo yung 4 na yan. So yan guys, naigpitan na natin. Gamit natin itong close wrench. Mas maganda akong close wrench para ano-ano yung higpit. Mas maganda. Tapos ikalang mo lang sa ganito, sa bakal yan, mga ganyan. Basta makakontra yung ilalim para mahigpitan mo ng ayos. Yan, katulad yan, no? Yan, inano ko lang sa bakal para mahigpitan ko ito ng ayos habang naghihigpit. Para kontra siya. Para okay yung pagkakahigpit. Tapos yun, pwede na nating ilagay yung sprocket dyan. Ikakabit natin. Tapos ililipat lang natin yung 6.2 o 3 dito na bearing. Tatanggalin lang natin, sililipat natin dito. Okay na yun. Tapos nga pala, pag nailagay nyo yung sprocket, yan, pag nalagay yung sprocket dito, pagka nandyan na, ito yung nut na ipapanlock nyo. So sakto-sakto lang siya. Mas maganda gagamit ka dito ng self-locking nut. Mas maganda yun. Or lalagyan mo to nung sprocket lock. Yung yung natutupi na ba na parang lata dito. Para hindi siya gagalaw. Yun, ipapalaman mo lang dito. Sa sprocket sa pagitan. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Yan. Lalagyan na natin yung sprocket. Tapos ilalagay nyo to. Saka nyo higpitan. So yun, pwede nyo nang ipalit. So napakatibay na yan. Unlike dun sa isang hub na gamit natin. Kasi yun talaga napuputol. Padalawang beses natin naputulan. Yung isang tornilyo naman. Isang tornilyo lang yung naputol kasi sa paghihigpit naman naputol yun. High tensile lang gamit natin dun. Yung pangalawa kasi gumamit ako stainless. Ayun, naputol siya.
So ito na guys, nabaklas na natin. Ito na yung plant shop. Talagang putol na putol. Yung apat. Doon siya naputol oh, kita niya. Sa pinakang dugtungan. Doon siya naputol. Ayan. Ito naman yung pinalit natin na hub. So ito yung dati niyang sprocket. Dito na siya ngayon. Pero pang XRM din to eh. Pang rider naman tong sprocket. Hindi ko alam kung ba't magkaiba sila na sukat. Yan. XRM din yan. Ayun oh. Sira na rin pala agad oh. Ang bilis niya ng putol. Wala, sira na rin talaga. Pero kabibili ko lang nito, kapapalit lang natin. Ito pang dito, yung sukat ng tornilyo ng sprocket niya. Pero dito ay ito. So magkaiba. Pero pang rider to. Ito XRM Trinity hub. So sakto-sakto lang, kaya self-locking nut talaga kailangan nyo. Sakto-sakto yung tornilyo niya. Kaya need mo talaga is self-locking nut ang gagamitin. So wala akong self-locking nut, lalagyan ko na lang siguro yan ng ito, higpitan pa natin ito isa. Lagyan ko na lang siguro ito ng yung adhesive. Magkano ba magagastos mo kung sakaling magpapalit ka ng gantong plant shop? Ang presyo ng gantong plant shop sa online is 380 or 400 plus o 500. Depende sa online na mabibilan mo, Shopee or Lazada. Tapos yung presyo ng tornilyo nito is umabot lang ng 52 pesos. Bolts and nut na yun, itong apat, 52 pesos. Ang pagkakaalam ko is 9 pesos itong tornilyo natin. Tapos the rest yung yung 8 pirasong nut. So 9 pesos lang for 36 pesos. This yung the rest na for 16 pesos. So pumapatak na 2 pesos tong nut. So yun lang yung magagastos nyo pag nagpalit kayo na ito. Or kung sira naman na yung bearing nyo dito, so kailangan nyo na rin palitan. So another cost na naman yun pag nagpalit kayo ng plant shop. Pero ito, sure bull ako dito na sobrang tibay na nito. So yun lang, konting advice. Kung magpapalit kayo ng plant shop, dapat ganito, XRM Trinity na ito ang itsura, para pabaliktad yung kanyang tornilyo at matibay. Kasi hinigpitan mo yung tornilyo, hinigpitan mo rin yung nut dito, so yung pwersa niya nandito lang. Hindi magkakaroon ng impact dito, pressure dun sa tornilyo dito, dahilan para maputol at masiraan ka habang nasa biyahe. So yun lang guys, thanks for watching. Ride safe always mga kamotonix.